Usa ka language learning center nga nahimutang sa Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gipasirad-an sa Department of Migrant Workers kaginang buntag. Atong sayran sa live report ni Fem Marie Dumabong. Fem? Yes, nangunay ang kadagkuan ng mga opisyal sa Regional ug National Office sa Department of Migrant Workers kon DFW sa usa ka language learning center sa Dakbayan sa Lapu-Lapu human matud pa nalambigit kini sa illegal recruitment. Usa ka tinun-an nga nagkaton og Japanese language uban ang usa ka lalaki nga nagsilbing part-time instructor ug duha ka mga staff sa language learning center nga mga sugbuanon ang naabtan sa operatiba ug sa mga opisyal sa DMW atol sa ilang pagpangronda ganihang buntag. Matod sa usa sa duha ka mga staff nga Enero ning tuiga pa lang gibuksan ang learning center nga nahimutang sa Barangay Paho. Ug wa sila masayod sa gingong illegal nga binuhatan sa tag-iya sa maong kumpanya. Nag-start ko March, bali 2 months pa. Di usaman ka Direk ka ng admin. Tig-reply sa mga inquiries. sa Facebook. Sa page. Ang nabawaan ra is ko anay sila ka type nga agency, ma'am. Which is daw credited daw sa DMW or sa POAE daw. Then mo to ni ko sad ko ni trabaho ra ko sa lang gipatrabaho kay. Mitugan ang tinun-an nga sa miaging buwan pa lang siya nagsugod sa 150 hours sa pag-review niya sa Japanese language o Nihongo. Ug gikan sa 13 ka mga tinun-an, 4 na lang sila ang mipadayon. Iyang giproblema karon kung makuha pa ba niya pagbalik ang 15,000 pesos nga nabayad o kung mahatagan pa ba siya og certificate of completion. Gitugan usab sa 36 anyos nga part-time instructor nga wala siya masayod nga gingong nalambikit ang kumpanya sa illegal nga binuhatan. Nang giyawat lang matod siya nga may kita si part-time instructor samtang gapaabot nga makalarga og balik sa Japan karong Hunyo. Facebook ad, yeah. And then, Like, pop-up siya sa ko Facebook ad. So, murag sikat ni siya nga. Actually, daghan sila kuan sa Facebook. That's why, like, I thought, legit and everything. Ni-enroll sad ko dito because they said the same thing but all of us na like kanang gamay na lang slot. So, ni-enroll na sad mi dayon. Kay ako ni kuan ako na nakaibaw ko anay kuan diri niya kay mulargahay sad ko karong June balik sa Japan. So, gusto ko maka-sideline ba kay wa ko'y trabaho man. Human nakuha ang mga gamit sa suod, gipadlakan kini sa opisyal sa DMW o gipapitlan og mga poster nga dunay butang nga closed na kini. By order sa DMW for illegal recruitment, pursuant to closure number 13 series of 2025. Matod ni Attorney Eric Duliete, Director 3 sa Migrant Workers Protection Bureau, nga simultaneous ang ilang gihimong operasyon sa duha ka main office sa mga kumpanya dito sa Malolos ug Kalumpit, Bulacan, nga 5 na ka tuig nag-operate ug diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nga 5 ka buwan pa lang nga nag-operate. Lisensyado kini isip Language Learning Center apan wala kini nagpasabot nga mahimo silang mang-refer o mopasalig sa ilang mga tinun-an nga makatrabaho sa gawas sa nasod sama sa Japan o ang makig-tie up sa laing recruitment agency. Sa pangunguna po ng ating pinuno na si Secretary Hans Kakdak na nagkakaroon din po ng simultaneous closure ng establishment po. Ito pong isang learning center po dito na nagpositibo po sa illegal recruitment under Section 6 of 8042. If you look at the law, bawal po kasi yun, yung pong pangangako ng trabaho ng walang lisensya. Number 1, ikaw ay isang training center. Unang-una, dapat hindi nyo po ginagawa ito in the first place. At pangalawa po, bawal din po yung pagbibigay ng assistance or referral. Samtang ipasalig usab ang DMW Regional Office nga tabangan ang mga biktima. Sayang bahin ni Kim Francisco ang Pangulo sa Lapu-Lapu City Peso. Nibutyag nga ipasusi ang ubang mga learning center sa syudad kung wala ba magbuhat og susama niini. Makikita naman sa website ng DMW. Meron pong link doon, nandoon po yung list ng mga registered natin na agencies, pati nga yung mga job orders nandoon din po, para po protected po lahat. Ito alang hangyo sa ato mga kaigsuonan nga gustong mo attend mo study og language So adto lang gyud sa specific lang gyud nga eskwelahan nga dili sila mag-promise og mga trabaho dili sila mag-intay sa trabaho kundi dili language lang gyud ang ilang apilan. Says nang hinaot ang DMW nga unta magsilbi kining warning sa uban pa
nga naghimo og susama. Samtang si Kim Francisco, ang peso head sa Lapu-Lapu City, ang nibutyag nga makigalayon sila sa Lapu-Lapu City Legal Office o sa BPLO alang sa cancellation na sa business permit sa maong learning center. Dagang salamat, Femery Dumabo.